Mukhang effective po ang ginagawa ng ating gobyerno ngayon o ng ating PCG at ang ating mga Philippine Navy na diskarte dyan sa ating teritoryo sa West Philippine Sea dahil ang resupply mission ng Pilipinas sa Ayungin Shoal ay nagtagumpay. Palakpakan po natin yan, no? At ito na po yung pinakamatinding balita, no? Nuclear submarine lumubog sa Wuhan, China. Yung nakakatawa po no? Kasi alam niyo na, no? Kaya ka made in China. Kapag made in China talaga ay dispalinghado at hindi po quality. Di ito na po, no? Kaya simulan na po natin to. Ang video itong panonoodin natin, gagawa natin reaction video ay mula po kay Good News Philippines. Nasa description po ang link ng kanyang video para makapag-subscribe kayo sa kanyang channel. At huwag nyo rin sanang kalilimutan na mag-subscribe sa aking channel para ma-update din kayo kapag po naggagawa tayo ng gantong reaction video. Simulan na natin to. Let's do this. Mga idol at kabayan, pinakabagong nuclear attack submarine ng China lumubo. Pilit mang itinatago ng China ang isa sa maituturing na pinakamalaking kahihiyan sa kanilang militar sa kasalukuyan. Nabisto pa rin sila ng mga Amerikano ang nakababahala mga kabayan kasama ang mga nuclear rods at fuel. Armed Forces of the Philippines at Philippine Coast Guard matagumpay na nagsagawa ng rotation at resupply mission sa Ayungin Shoal. Nice. Sa kabila ng 8 mga barko ng China ang naroroon sa lugar. Barko ng Philippine Coast Guard gumuhit sa karagatan ng West Philippine Sea. Nagsagawa ng maritime patrol ang BRP Cape Inganyo sa Escuada Shoal. Walang nagawa ang mga barko ng China. Senator Mig Zubiri gusto ring manatili ang typhoon missile ng Amerika sa Pilipinas hanggat patuloy tayong hinaharas ng China. Sang-ayon ba kayo Dapat dito lang. mga kabayan? Ako sa aking pananaw, personal na opinion, dapat talaga manatili siya dito Yes. habang hinaharas pa tayo sa West Philippine Sea. Habang lumalapit ng lumalapit ang China sa mainland Philippines. Subscribe po kayo kay Good News Philippines. Nako po, pinakabagong nuclear-powered attack submarine ng China lumubo ayon sa impormasyong isiniwalat ng mga opisyal sa depensa ng Amerika ng isa sa pinakabagong gawang nuclear-powered attack submarine ng China ay lumubog sa isang shipyard nito malapit sa Wuhan. Ito Paano kayo lalaban sa US yan kung mismong submarine nyo ay lumulubog? Ayan na nga po, no? Ayan tayo Kaya po nabuo ang salitang made in China. Dahil ganyan nga po. Kapag gawang China, alam nyo na po na dispalinghado at hindi po quality ang pagkakagawa. Isipin nyo, no? Hindi talaga nila kayang lumaban sa US at sa kahit ano pa pong bansa kung tutuusin. Kung ganyan ang kanilang mga, mga gawang sasakyan, no? Lahat ng mga military assets nila ay dispalinghado. Pati nga po talaga yung mismong mga missile nila, no? Hindi po natin masasabi kung talagang ano yan. Kung lilipad ba talaga yung mga yan, kung talagang gagana yung mga yan. Dahil lahat po halos ng kanilang mga drill, no? Talagang nagkakaroon po ng palpak sa kanilang mga kagamitan. Kaya ito po, no? Isipin nyo, no? Kawawa naman, no? Kung may nakalulan na mga tao doon sa kanilang submarine na yan ay lumubog. Syempre, buhay yun. Wala na. Isipin nyo, no? Hindi nila kakayanin talaga. Kasi po, ang US po ay, kumbaga, yung kanilang mga sasakyan po talaga ay tested na. Talagang gumagana. Pati po yung mga missile system po ng US ay literal na gumagana talaga. Kaya hindi po natin masasabi nakakayanin talaga ng China ang US. Dito pa lang po sa balitang to ay totally nakakahiya po talaga sila. Paano na yan, China? Ito ay isang malaking kahiyan para sa China, lalo't mas Yes. pinapalawak pa nito ang kanilang kakayan sa militar. Nangyari ang paglubog ng submarine ng China noong kalagitnaan ng buwan ng Mayo at Hunyo taong kasalukuyan. Makikita sa larawan na kuha ng satellite ang pagdagsa ng mga floating crane ng China na binubuhat nito ang isang submarine. Hindi natukoy ng mga opisyal ng Amerika kung ano ang dahilan ng paglubog ng nasabing submarino ng China. Ang nakababahala lamang mga kabayan dahil posibleng lumubog ito na naglalaman ng nuclear fuel. Isa ngayon sa mga tinitingnan ng mga eksperto ay ang training standards at kalidad ng mga kagamitan ng People's Liberation Army Navy. O syempre, kung may lulan na ganun yun, pwede mag-leak yun, di ba? Ano yung karagatan natin at maaaring maapektuhan din yung mga isda at tayo rin mga tao, lalo yung mga naglalayag. Ito talaga no? Alam niyo na rin, nangyari nung 2020, di ba? Yung pandemya. O, sila rin ang may kagagawan nun. Di ba? Lahat na lang po talaga sa kanila nanggagaling. At sana mag-ingat sila. Sabihin na natin, oo, nagte-testing sila, nagpapalakas silang ganyan. Sana isipin din nila yung pwedeng madamay kapag may nagkaroon ng ganyang disgrasya. No? Tinatawanan po natin pero delikado po kasi talaga yung ganyan. Kaya dapat ayusin muna nila ng mabuti
No, hindi naman masama magpalakas talaga eh kasi ano yan, karapatan ng mga bansa na magpalakas talaga. Tulad natin, no, nagpapalakas din tayo. Kinokondem na rin tayo ng China dahil alam nyo na naaalog sila dun sa Typhoon missile natin, di ba? Gusto nila sila lang yung malakas. Pero dito sa mga gantong instances, no, dapat mag-isip silang mabuti bago sila mag-deploy ng mga ganyan. Tulad niyan, meron palang lulan na ganung ano yan, pwedeng maka-infect yan sa karagatan at sa kung sino man na ano, dyan sa karagatan. Kaya maling-mali kung ano kung hindi nila pag-isipang mabuti. Posibleng ang ginagawang pagpapasikat ng China ng kanilang mga puwersa ngayon sa South China Sea, sa West Philippine Sea, sa East China Sea at maging sa Philippine Sea ay upang pagtakpan ang nangyaring insidente. Good news mga kabayan, tagumpay na nakapag-supply at nagkaroon din ng troop rotation ang Pilipinas sa BRP Sierra Madre LS-57 kahapon, ika-26 ng Setyembre taong kasalukuyan. Palakpakan po natin yan, no? Mukhang effective talaga ang diskarte ngayon ng ating PCG at Philippine Navy at buong Armed Forces of the Philippines. Sana magtagumpay na magtagumpay dahil syempre po unang-una po itong BRP Sierra Madre natin talaga. Yung mga nadideploy dyan, kawawa po talaga sila kung di natin mariresupplyan yan. Dahil ang BRP Sierra Madre ay talagang sinadsad na po talaga yan. Hindi po yan working. No, yung barkong yan. Kung baka talagang ano yan, kalawangin na yan, halos madudurog na talaga yung barko na yan. Hindi po yan tulad ng Teresa Magbanwa na bagong-bago na may mga high-tech na ano yan na system. Ito po ay talagang sinansad po. Kaya kawawa po talaga ang mga sundalo natin na nakadeploy dyan kung hindi sila mariresupplyan ng mga pagkain at kung ano-ano pa pong amenities na kailangan po nila. Katuwang ng Armed Forces of the Philippines ang Philippine Coast Guard sa nasabing misyon. Ayon sa Armed Forces, 8 mga barko ng China ang namataan sa paligid. Ngunit hindi ito naging hadlang sa resupply mission na ikinasa ng sandatahang lakas ng Pilipinas. Ayos. Ayon sa nakuwang datos ng mga observer, 6 na China Coast Guard, 2 Chinese Maritime Militia ang nasa loob at paligid ng Ayungin Shoal. Gamit ang Armed Forces of the Philippines at Philippine Coast Guard ang MV Lapu-Lapu sa nasabing operasyon. Yan ang sinasabi natin mga kabayan. Kapag nakita ng China na lalaban tayo, sila na mismo ang didistansya. Hindi lamang yan mga kabayan. Dapat noon pa po nila ginawa yan. Di ba? Dito nyo, effective. Hindi kasi pwedeng isang barko lang ating ilalayag dyan o isang vessel lang. No? Dapat tandaan natin na talagang dapat nating gawin na may umi-escort sa mga barko natin na yan. Na ano natin, na Philippine Navy yung mga panlaban. Kasi ganyan, di ba? Isipin nyo. Kung isa lang yan, yung sa PCG lang yan, wala na, naharang na po yan. At yun nga, pinakamagandang diskarte na ginawa po ng gobyerno natin ngayon, ng PCG, ayun nga na nagpasama tayo sa Philippine Navy. Yun po, at yung news blackout no, na hindi po sinasabi o ina-announce sa tao, yung mga gagawin nating resupply o lahat po ng activity natin na RORE mission dyan sa West Philippine Sea. Mas maganda po yun kasi alam naman po natin na nagkalat po ang spy sa Pilipinas, mga pro-China. Kaya ito pong diskarte ngayon nila ay sumasaludo po tayo, no? Hindi po biro ang kanilang ginagawa dyan sa West Philippine Sea. Lalo na po yung mga nadideploy po sa mga barko na yan. At syempre po yung mga nadideploy dyan sa Teresa Magbanwa. At syempre po dyan po sa BRP Sierra Madre. Hindi po biro yan. Napakadelikado po niyan. Nagsagawa din ng maritime patrol ang isa sa barko ng Philippine Coast Guard sa Sabina o Escoda Shoal. Nag-iwan ng guhit ang BRP Cape Engaño MRRV 4411 sa West Philippine Sea upang ipakita sa China na hindi sa kanila at hindi nila kontrolado ang Sabina o Escoda Shoal. Tumiming naman ang bagong pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa kanyang talumpati sa ika-63 anibersaryo ng Philippine Constitution Association. Ayon sa Pangulo, tuloy-tuloy na igigiit ng Pilipinas ang mga karapatan nito at ang integridad ng mga teritoryo ng bansa sa West Philippine Sea. Response has been neither passive nor reactionary, but forward-looking. Closer to home, rising maritime tensions in the West Philippine Sea have raised fears of greater conflict. Yet we continue to assert our sovereignty and jurisdiction to protect the integrity of our national territory. We continue to engage in regular consultations and dialogue with all parties to manage that situation in the West Philippine Sea, while developing more avenues for communication and cooperation. Congress is also working on the passage of several pieces of legislation, including the Maritime Zones Bill
And this clarifies the geographical extent of our maritime domain and the Archipelagic Sea Lanes, or ASL bill, that seeks to establish ASLs in our archipelagic waters and in the adjacent territorial sea. Sa ibang balita naman, kung Ayos. si Senador Mig Zubiri lang ang masusunod, hindi nito aalisin ang mid-range missile system ng Amerika na nasa Pilipinas ngayon. Hanggat hindi tumitino ang China, dapat ito ay mananatili sa ating bansa. April, ginamit Dapat sa lang. balikatan, and sabi ni AFP Chief of Staff Browner, gusto niya sana permanente na dito, and then si Defense Secretary Gilbert Teodoro sabi neither confirm nor deny if that missile launcher would be here indefinitely. Sir, sa inyo, anong tingin nyo dito bilang passionate din, or advocacy rin nyo yung Yes. pagpapalakas ng defense posture natin? Kailangan ba natin yun? Practical and safe po ba na meron tayong ganyang missile launcher with China protesting, and at kailangan ho bang i-disclose kung nandito ba talaga yung missile launcher? Ako sa aking pananaw, personal na opinion, dapat talaga manatili siya dito habang hinaharas pa tayo sa West Philippines. Correct. Habang lumalapit ang China sa mainland Philippines. Recent reports, they were about 25 nautical miles from the Philippines dun sa research vessel nila. Illegal po yan. Hindi po sila humingi ng permiso sa ating bansa, or at least coordination sa ating officials ng ating bansa. Una-una, wala pong pakialam ang China kung tayo ay magpalakas. At kung meron man tayong ganyan na missile system na pinahiram sa atin ng US, wala rin po silang pakialam doon. At kaya po natin kailangan ng missile system na ganyan. Kasi nga po nagbabanta sila sa atin. 'Di ba? Hinaharas tayo dyan sa ating teritoryo. Sa akin po, no, yung opinion ko, dapat nga po bumili pa po tayo ng maraming missile system na ganyan para po meron tayong pangdepensa. Kung ano mang sabihin ng China doon sa ating mga ginagawa, no, sa ating bansa at ating teritoryo, wala po silang pakialam. Una-una kaya po tayo nagpapalakas ay dahil din po sa kanila. Hindi naman po pwedeng mag-sitting pretty lang tayo, na sitting duck lang tayo, di ba? Na dumating ang panahon na bigla-bigla na lang silang gumawa ng hindi maganda. Alam niyo na kung anong ibig sabihin. Ay hindi tayo nagpalakas, hindi tayo handa. Paano na mangyayari sa atin? Hindi po tayo dapat magpadikta sa China. Tandaan nyo yan. Wala silang pake kung anong gawin natin. Huwag po tayong papadikta. Tama po yung sinasabi po niya dito, no? Na dapat lang na mag-stay ang missile system na yan ng US sa atin. That could have led to a misencounter. That could have led to a very dangerous situation, intense situation sa West Philippine Sea. Tama. Habang ganun ka-provocative ang China, then we welcome all the support. Yes. We welcome all the support. Kasi hindi natin kaya. Tama. Wala nga tayong coconut bomb. Diba? Yun ang real talk na matagal ko na rin sinasabi. Hindi po talaga natin kaya ang China. Wala tayo sa kalingkingan nila. Kaya kailangan natin ng suporta ng ibang bansa, na which is ngayon binubuhusan tayo ng matinding suporta, lalong-lalo na po ng Estados Unidos. No, wag po natin baliwalain at wag natin i-take for granted talaga lahat ng tulong na bumubuhos sa atin. Kusang tulong po yun. Hindi po tayo nanghihingi ng tulong. Sila pong lahat ay kusang nagbibigay ng suporta sa atin. Kaya wag po natin silang i-disappoint dahil baka dumating ang araw, magsawa sila at tayo na yung hihingi mismo ng tulong, kay tanggihan na tayo. Tandaan nyo yan, no? Kumbaga yan ay napakalaking bagay po sa atin. Dahil tayo po talaga yung nasa tama dito, tayo yung sumusunod sa international law. Dahil yan na rin po ang pamumuno ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ganyan po ang diskarte ni PBBM. Kaya sobrang saludo po kay PBBM, no? Dahil ang ginagawa po ng ating presidente ay tama, no? Real talk. Pagkatapos nito, pupunta ako sa ADA, yung defense show sa World Trade. Titignan natin yung mga iba't ibang armamento na galing sa iba't ibang bansa, at siguro maglalaway na naman ako para sa ating Philippine Army, Navy, and Air Force. At mahihinayan po tayo dyan sa mga makikita natin. So yes, I am in favor of keeping these medium-range defensive weapon systems. Yung mga pro-China lang naman yung against dyan, eh. Alam nyo na yun, nagsasalita, di ba, na babae, na kongresista.
Di ba yung nag-aano na daw sila kasi daw baka daw pagmulan daw yun ng alam yun na ng hindi maganda diyan, no? Wag natin pakinggan yung mga ganun. Dito po tayo sa merong magandang sinasabi at tataas ang moral natin tulad po ni Sek Gibo, no? Yung mga sinasabi ni Sek Gibo ay talagang tumataas yung moral natin bilang Pilipino, yung puso po natin bilang Pilipino, lalaban tayo. Ganun po yun. Di ba? Wag po tayo makikinig doon sa mga pro-China. Remember, it's a defensive weapon system. It's not an offensive weapon Yes. system. Under the Constitution naman natin, pinagbabawal natin ang nuclear weapons. So definitely, dapat walang nuclear weapons sa ating bansa. That is a prohibition under the Constitution. Pero defensive, protective, dome-type systems, like the Iron Dome, please install them here. Please, let's start investing into that. Nakita po natin yung Iron Dome na nagpo-protect na yun sa Israel, di ba? Tama. Sa mga missiles from... Sasabihin ko pa lang sana nasabi pa na dito yun. Dapat po magkaroon po tayo nun, yung Iron Dome. Kailangan po natin yun. Una tayo po ay dumedepensa lang. No, hindi po tayo mag-o-opensa. Napakalaking kalokohan po na tayo po ang magsisimula talaga ng gulo dahil napakahina po nating bansa. No? Marami pa po tayong kailangan i-improve sa ating sandatahang lakas. Real talk po 'yan, no? Hindi po tayo pwedeng umupensa. Tayo po ay dedepensa lang. Kaya dapat lang po talaga na magpalakas po tayo ng ating sandatahang lakas. From Hezbollah and Gaza, from the Hamas. So, nakakatulong po protektahan ang kanilang bansa. So, Yes. at this point in time, with due respect to our neighbors, China, as long as they do not stop the provocative actions that they're doing in the West Philippine Sea, I am in favor of retaining defensive missile systems in the Philippines as a deterrent Yes. for any future provocative action. Saka yun nga depensa nga. Kaya nga rin tayo nagpapalakas ng sandatahang lakas dahil din sa kanila. Sa pangpoprovoke nila sa atin, sa ginagawa nila sa atin dyan sa West Philippine Sea. Sila ang dahilan. Kaya wala silang karapatan na diktahan ang ating gobyerno o lalo-lalo na ang ating presidente sa mga gustong gawin ng ating presidente o ng ating gobyerno. Unang-una, Pilipinas tayo, sariling bansa natin to. Wala silang pake. No, ni 1/4 wala silang pake dahil wala rin tayong pakialam sa bansa nila. Ganun yon. Ipakita natin, iparamdam natin sa China na against tayo sa ginagawa nila dyan sa West Philippine Sea. Sir, dapat ba maging transparent din ng gobyerno natin? Sabihin kung nandito nga yung missile Pero launcher. actually, Nympha, last budget, di ba, kaya naging issue sa akin yung bukol-bukol dyan sa budget na yan. Naging issue sa akin dahil naglagay po tayo ng almost 12 billion sa AFP and Coast Guard. And part of the 12 billion was actually missile systems. Protective missile systems, anti-ship and anti-aircraft missile systems. So, nag-aanda din po yung AFP pero kulang pa rin. Kasi ang ginastos yata nila yung mga 4 billion. Ilan pong missile systems ang mabibili niyan if you convert it into dollars. Sana lang po talaga hindi mapunta yung budget na yan sa mga korap na alam niyo na yung mga korap diyan, no. Kasi kailangan po natin talaga na mag-improve ang ating sandatahang lakas. Real talk yan dahil sobrang late na po tayo sa technology ng ganyan. No? Ngayon po, puro drone na nga po talaga, puro unmanned vehicle na. Wala po tayo nun. Sobrang late tayo yung sa cyber din, sobrang late na rin tayo. Madali rin tayo ma-infiltrate yung ating mga systems. Kailangan ma-improve po lahat as in. Lalo-lalo na po merong banta dyan sa galing sa China. Ganun po yun. So, whatever help our assistance, our allies can give us, why not? For Yes. example, Japan gave us radar systems to detect this type of intrusions. So, you don't hear angry voices from any sector about these radar systems. But radar systems is not enough. Nakita po natin, papasok na. Anong gagawin natin? Dadasal na lang tayo. Hindi naman pwede yun, di ba? Kailan nakikita natin, papasok na, depensa natin ng sarili. Saka ito anong karapatan nating magreklamo? Tayo na ngayon tinutulungan, no? Dapat pa ba tayong magreklamo, di ba? Alam naman natin na wala tayong kakayanan dumepensa kung tayo lang. Di ba? Ito na nga sinusuportahan tayo, hindi tayo nanghihingi. Kusa na silang loob na sumusuporta sa atin. Magreklamo pa ba tayo? Hindi naman siguro ganun ka-obob yung mga nasa gobyerno natin, no? Siguro yung mga pro-China, yun talaga. Kaya gusto nilang pigilan yan kasi nga,
Pro-China sila eh. Grabe, no? Ito po, no? Sana po nagustuhan nyo ating reaction video mula po kay Good News Philippines. Ang video na to, nasa description po ang link ng kanilang video para makapag-subscribe kayo sa kanyang channel. Huwag nyo rin sana kalilimutan na mag-subscribe sa ating channel para ma-update po kayo kapag po naglalabas tayo ng ganitong reaction video. Road to 100k subscribers na po tayo. Maraming salamat po sa inyo lahat. Ingat po kayo lahat. God bless and peace out. Bye.